Isang gabi ng ulan, itinapon ako ng sarili kong dugo sa gitna ng dumi. Habang hawak ni Alejandro ang basong kristal, tinawag niya akong basura, ang amang nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit hindi nila alam, ang bawat patak ng luha ko ay magiging lason sa kanilang marangyang buhay. Ako si Don Emilio Vergara. Akala niyo ba ay tapos na ako? Nagkakamali kayo. Ang huling halakhak ay hindi para sa mga traidor, kundi para sa katarungan. Huwag mong dungisan ang sapatos ko gamit ang marumi mong kamay. Matanda, hindi mo ba nakikitang marami akong bisita? You are making me look cheap in front of my guests. Ang boses na yon ni Alejandro ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Si Don Emilio, na ngayon ay nagmumukhang isang gusgusing pulubi sa kanyang kupas na kamiseta at butas-butas na tsinelas, ay napaatras habang nanginginig ang mga kamay. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na supot ng puto bumbong. Mainit pa ito kanina. Binili niya sa kanto ng simbahan dahil alam niyang ito ang paboritong merienda ng kanyang anak tuwing umuulan. Ngunit ngayon, ang supot ay basang-basa na at ang kakarampot na init nito ay unti-unti nang nilalamon ng tindi ng lamig ng gabi. Sinisikap ni Emilio na itago ang panginginig ng kanyang boses. Alejandro, anak, sandali lang naman. Gusto lang kitang makita. Dinalhan kita ng paborito mo. Kahit dito na lang ako sa labas, hihintayin kita hanggang sa makaalis ang mga bisita mo. Isang mapait at nakakaingritong tawa ang rumesponde sa kanya. Hindi ito galing kay Alejandro, kundi kay Isabela. Ang babaeng nakasuot ng makinang na pulang gown ay lumabas mula sa malaking pintuan ng mansyon, hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Tiningnan niya si Emilio mula ulo hanggang paa na parang nakatingin sa isang tumpok ng basura na itinapon sa harap ng kanilang marangyang tahanan. Look at you, Emilio! May halong pandidiri ang tono ni Isabela. Akala ko ba ay matalino kang negosyante noon? Bakit ngayon ay mukha ka ng basurero na naghahanap ng tira-tirang pagkain? Alejandro, dear, pabalikin mo na ang security guard. Baka kung anong sakit pa ang madala niyan dito sa loob. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Emilio. Ang bawat salita ni Isabela ay parang mga latay ng pait sa kanyang likuran. Ngunit ang mas masakit ay ang katahimikan ng kanyang sariling anak. Si Alejandro, ang sanggol na binuhat niya sa kanyang mga bisig, ang batang tinuruan niyang maglakad at humawak ng ballpen, ay nakatayo lamang doon. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Sa halip, ang tanging makikita ay ang matinding pagkapahiya at puot. Sa isang iglap, kinuha ni Alejandro ang supot ng puto bumbong mula sa kamay ng kanyang ama at walang pag-aalinlangang itinapon ito sa putikan. Umalis ka na rito, matanda. I don't need your food. And I definitely don't need a father who looks like a total failure. Huwag mo nang ipapahiya ang pangalan ko sa San Aurelio. Mula sa araw na ito, ituring mo na wala ka ng anak. Kasabay ng pagtalikod ni Alejandro ay ang muling pagbuhos ng mas malakas na ulan. Ngunit hindi na naramdaman ni Emilio ang lamig sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila pagguho ng kanyang buong pagkatao sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, isang paulit-ulit na paalaala ng kanyang pagkakamali. Ang pagkakamaling mahalin ang isang halimaw na siya mismo ang nagpalaki. Nakaluhod si Emilio sa gitna ng putikan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa basang supot na itinapon ng kanyang anak. Ang puto bumbong na simbolo sana ng kanyang pagmamahal ay isa na lamang ngayong dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa buhay. Hanggang saan nga ba ang hangganan ng pagtitiis ng isang magulang bago tuluyang mamatay ang kakarampot na pag-asang natitira sa kanyang puso?
Habang pilit na tumatayo si Emilio mula sa pagkakaluhod, napansin niya ang isang itim na sasakyang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Ang ilaw nito ay tumama sa kanyang mukha, tila isang mapanghusgang liwanag sa gitna ng kanyang pagkasawi. Hindi niya alam kung sino ang nasa loob nito, ngunit naramdaman niya ang isang matinding kaba na tila may mas malalim pang lihim ang nakatago sa likod ng marangyang mansyong tinalikuran siya. Isang anino ang bumaba mula sa sasakyan. Hawak ang isang payong na tila naghihintay sa kanyang bawat hakbang. Sino ang taong ito na naglalakas loob na lumapit sa isang lalaking itinakwil na ng sarili niyang dugo? At ano ang katotohanang mas mapait pa sa pagtataksil ni Alejandro ang naghihintay na mabunyag sa susunod na kabanata ng kanyang buhay? Ang bawat hakbang ko palayo sa mansyong yon ay tila pasan ang bigat ng mga alaala at sakit na matagal kong kinimkim. Ang tahanang minsang pinuno ko ng pagmamahal at pag-asa ay unti-unti nang naging lugar na puno ng lihim, lamig at pagkabigo. Habang binabagtas ko ang daan sa ilalim ng ulan, ramdam ko ang hapdi ng bawat patak na tumatama sa aking balat. Ngunit higit na mas masakit ang katotohanang ang taong minsan kong itinuring na kakampi at sandigan ay siya ring dahilan ng pinakamalalim kong sugat. Sa kabila nito, patuloy akong naglakad. Dahil kahit wasak ang puso ko, alam kong darating din ang araw na muli kong mahahanap ang sarili kong lakas at katahimikan. Don Emilio, kailangan na nating umalis dito bago pa tayo mapansin ng mga tauhan ni Alejandro. Ang boses na yon ay galing kay Mateo. Lumapit siya sa akin bitbit ang isang itim na payong. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at galit na pilit niyang ikinukubli. Si Mateo, ang aking dating pinagkakatiwalaang security head, ang tanging nakakaalam sa aking lihim. Siya ang sumagip sa akin sa gitna ng kawalan nang piliin kong talikuran ang korona ng Casa Vergara Foods upang magkunwaring isang pulubi. Dahan-dahan akong sumakay sa luma at kalawanging sasakyan ni Mateo. Habang umaandar kami palayo, lumingon ako sa huling pagkakataon sa malaking mansyon. Ang mga ilaw sa loob ay sumasayaw sa katuwaan, marahil ay ipinagdiriwang ni na Alejandro at Isabela ang kanilang tagumpay sa pagpapahiya sa isang matandang wala ng silbi. Hindi nila alam na ang bawat butil ng putik sa aking damit ay magiging mantsa sa kanilang malinis na reputasyon balang araw. Nang makarating kami sa isang maliit at abandonadong apartment sa tabi ng lumang pabrika ng pagkain, ang amoy ng luma at basang kahoy ang sumalubong sa akin. Ito ang aking kuta, ang lugar kung saan ang dating bilyonaryo ay nagtitiis sa isang banig na manipis at isang mesang gawa sa pinagtagni-tagning tabla. Dito, ang tanging marangyang bagay ay ang aking mga alaala. Sa ibabaw ng mesa ay nakapatong ang isang luma at kupas na litrato. Larawan ito namin ni Don Rafael, ang aking matalik na kaibigan na pumanaw maraming taon na ang nakalilipas sa isang malagim na aksidente. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganito, Mateo. Pabulong kong sabi habang pinagmamasdan ang larawan. I gave him everything. Pinagkatiwalaan ko siya sa kumpanyang binuo namin ni Rafael mula sa wala. Pero bakit tila mas mahalaga pa sa kanya ang papel na pera kaysa sa dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat? Napabuntong hininga si Mateo habang iniaabot sa akin ang isang mainit na tasa ng barako. Don Emilio, ang kasakiman ay parang anay. Unti-unti nitong kinakain ang haligi ng pagkatao hanggang sa gumuho ito. But you have to remember, hindi lang ang kumpanya ang nakataya rito. Ang pagkamatay ni Don Rafael, may nararamdaman akong hindi tama. There are documents that Alejandro is trying to hide, things that Don Rafael left behind before that car crash. Napatigil ako sa pag-inom. Ang alaala ng gabing nawala si Rafael ay tila isang sugat na muling bumuka. Isang gabi ring maulan noon,
Katulad ng gabing ito, sa mga mata ng batas, ito ay isang aksidente. Ngunit sa aking puso, may kulang sa kwento. Ang pagmamadali ni Alejandro na burahin ang lahat ng bakas ni Rafael sa kumpanya ay tila isang senyales na hindi ko dapat binaliwala noon. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ni Alejandro, ang usok ng mamahaling tabako ay humahalo sa amoy ng pabango ni Isabela. Hawak ni Alejandro ang isang baso ng whiskey. Ang kanyang mukha ay bakas ng iritasyon. We need to finalize the sale of Casa Vergara to the foreign investors by next week, Isabela. Ayaw ko nang may anumang balakid. Yung matandang yon, he's a ghost. Kailangan nating siguraduhin na hindi na siya muling magpapakita sa harap ng mga investors. Humilig si Isabela sa balikat ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang mapanlinlang na awit. Don't worry, Alejandro. He's just a broken old man. What can he do? We have the power, we have the name. Once the deal is signed, we can finally leave this place and live the life we deserve in Europe. Wala nang amoy ng patis, wala nang ingay ng mga manggagawa. Ngunit sa kabila ng kanilang katuwaan, may isang bagay silang hindi napansin. Isang lumang drawer sa ilalim ng mesa ni Alejandro na nakakandado ng mahigpit. Sa loob nito ay isang maliit na susi na may nakaukit na pangalan, Rafael. Ito ang susing matagal nang hinahanap ni Emilio, ang susing magbubukas sa pinto ng katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana ng aking maliit na silid, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking dibdib. Hindi ito kirot ng katandaan, kundi kirot ng isang premonisyon. Alam kong ang aking pagpapanggap ay hindi na magtatagal. Kailangan kong kumilos bago tuluyang makuha ni na Alejandro ang huling piraso ng Casa Vergara. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa akin. May hawak siyang isang maliit na folder na kinuha niya mula sa kanyang lumang bag. Don Emilio, may nahanap akong isang bagay sa mga lumang record ng bangko ni Don Rafael. Isang huling transaksyon na ginawa niya isang araw bago siya mamatay. Isang transaksyong hindi para sa kumpanya, kundi para sa isang tao na ang pangalan ay hindi pamilyar sa atin. Tiningnan ko ang papel na iniabot ni Mateo. Ang aking mga mata ay nanlaki nang mabasa ang pangalang nakasulat doon. Ang pangalang iyon ay tila isang multo mula sa nakaraan na ngayon ay muling nagpapakita upang baguhin ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa aking pamilya. Sino ang taong ito na pinagkatiwalaan ni Rafael ng ganoon kalaking halaga? At ano ang kinalaman nito sa kasuklam-suklam na pagbabago ni Alejandro? Ang gabi ay malalim na, ngunit para sa akin, ang tunay na dilim ay nagsisimula pa lamang lumutang. Ang bawat yabag ko sa makintab na sahig ng mansyong ito ay tila pagtapak sa mga bubog ng nakaraan. Tahimik, mapanganib, at bawat hakbang ay may dalang hapdi. Sa gitna ng kadiliman ng hating gabi, ang dati kong tahanan ay tila isang estrangherong lugar na puno ng mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng mga mamahaling muebles. Bit-bit ang luma kong jacket at ang panginginig ng aking mga kamay. Tinungo ko ang silid na dati ay naging saksi sa pagkakaibigan namin ni Rafael. Alam ko, sa loob ng nakakandadong drawer na yon, naroon ang sagot sa lahat ng aking pagdududa. Nang marinig ko ang click ng drawer na bumukas, ang tibok ng aking puso ay naging kasing bilis ng isang batingaw. Doon, sa ilalim ng mga lumang folder, ay nakita ko ang isang sobrang may tatak ng selyo ni Rafael. Isang huling testamento. Ngunit bago ko pa man mailabas ang dokumento, ang buong paligid ay biglang naliwanagan. Ang liwanag mula sa malaking chandelier ay tumama sa aking mga mata. Dahilan upang mabitawan ko ang folder. Looking for something, Papa? O baka naman pati ang mga gamit na hindi sa'yo ay balak mo na ring nakawin? Ang boses ni Alejandro ay puno ng panunuya habang nakasandal siya sa hamba ng pinto. Hawak ang isang baso ng alak. Sa tabi niya, si Isabela ay nakangiti ng mapait. Ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa galit at katuwaan. Alejandro, ang dokumentong ito ang magpapatunay na niloloko mo ang kumpanya. At ang tungkol kay Rafael, alam ko na ang ginawa niyo. Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit nararamdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Humakbang nang malapit si Alejandro, ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay humalo sa hangin. Rafael is dead, Papa. At ang kumpanyang sinasabi mo, it's mine now. You are just a pathetic old man who smells like dust and failure. Hindi mo ba naiisip? Nakakahiya ka. I hate being the son of a man who values dirty workers more than his own status. You are a disgrace to the Vergara name. Sa tindi ng galit na hindi ko na napigilan, ang aking kamay ay mabilis na lumipad at tumama sa pisngi ni Alejandro. Isang malakas na sampal na nag-iwan ng pulang marka. Ngunit masigit pa roon, ito ang sampal ng isang amang huling beses na susubukang ituwid ang kanyang anak. Ang pangalang Vergara ay binuo ko sa dangal, Alejandro. Hindi sa panloloko at dugo ng kaibigan. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang mukha ni Alejandro ay dahan-dahang nagbago. Mula sa pagkagulat, ito ay naging isang madilim na anyo ng puro at walang halong puot. Hinawakan niya ang kanyang pisngi at ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatingin sa akin. You shouldn't have done that, matanda. Mabilis akong kinwelyuhan ni Alejandro at kinaladkad patungo sa bukana ng malaking hagdanan. Ang bawat kaladkad niya ay tila pagpunit sa aking dignidad. Alejandro, bitawan mo ako. Anak mo ako. Sigaw ko. Ngunit ang aking tinig ay tila hangin lang na dumaan sa kanyang pandinig. Nakarating kami sa tuktok ng hagdanan kung saan ang matatarik na baitang ay tila naghihintay ng biktima. Nakita ko ang sulyap ni Isabela kay Alejandro. Isang malamig na tango, isang tahimik na utos. Gawin mo na, Alejandro. He's a threat to our future. Kapag nawala siya, wala na tayong kailangang ipaliwanag kahit kanino. Bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila lason na pumasok sa utak ng aking anak. You want to be a hero, Papa? Malamig na sambit ni Alejandro, puno ng galit at sama ng loob ang kanyang mga mata. Then face the consequences of your choices. Bago pa ako makapagsalita, mariin niya akong itinulak palayo. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang lahat ng pinanghahawakan ko. Hindi dahil sa sakit ng pagbagsak, kundi dahil sa katotohanang ang sariling anak ko ang tuluyang tumalikod sa akin. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Naramdaman ko ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Habang ako ay bumabagsak, ang bawat baitang ng hagdan na tumatama sa aking likod at ulo ay tila mga martilyong dumudurog sa aking buto. Ngunit sa gitna ng sakit at pag-ikot ng paligid, isa lang ang huling salitang lumabas sa aking bibig, isang pabulong na tawag ng pagmamahal na nauwi sa kawalan. Alejandro, ang tunog ng pagbagsak ng aking katawan sa matigas na sahig na marmol ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ramdam ko ang mainit na likidong dumadaloy mula sa aking ulo, habang ang aking paningin ay dahan-dahang nilalamon ng kadiliman. Sa aking huling sulyap bago mawalan ng malay, nakita ko si Alejandro at Isabela na nakatayo sa tuktok, nakatingin sa akin na parang isang basurang wakas na nailigpit. Is he dead? Narinig ko pang tanong ni Isabela. Ang boses niya ay tila nanggagaling sa kailalimang bahagi ng lupa. Kung hindi man tatapusin natin ito, ang malamig na sagot ni Alejandro. Hindi na nila kailangang itago ang kanilang tunay na anyo. Ang anino ng kamatayan ay nagsimula nang bumalot sa akin, at sa huling tibok ng aking puso, ang tanging naiwan ay ang malamig na katotohanan. Ang anak na pinag-alayan ko ng buhay ang siya ring kukuha nito. Ang bawat hininga ko ay tila paghigop ng bubog, matalas, mahapdi, at bawat singhap ay nagpapaalala sa akin na
buhay pa ako, sa kabila ng pagnanais ng sarili kong dugo na mamatay na ako. Ang huling naaalala ko ay ang malamig na semento ng mansyon at ang anino ng aking anak sa itaas ng hagdan. Ngunit nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata, hindi ang marangyang chandelier ang bumungad sa akin. Sa halip, isang tagpi-tagping kisame na yari sa luma at kinakalawang na yero ang aking nakita, kung saan ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa maliliit na butas nito. Gising na po pala kayo, Lolo. Mahina at maingat na, sabi ng tinig sa tabi niya. Dahan-dahan lang po sa pagbangon para hindi sumakit ang sugat ninyo. Sa gitna ng malakas na ulan at kulog sa labas, ang boses na yon ay nagdala ng kakaibang ginhawa at katahimikan sa silid. Sinubukan kong ituon ang aking paningin at nakita ko ang isang dalaga. Simple lang ang kanyang suot, isang kupas na t-shirt at maong na short. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalinga na matagal ko nang hindi nakikita sa aking sariling tahanan. Hawak niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinupunasan ng aking noo. Ang bawat haplos niya ay maingat, tila ba isa akong mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag, gayong sa paningin ng mundo ay isa na lamang akong basurang itinapon sa tabi. Narito ako sa isang maliit na barong-barong sa gitna ng estero. Ang amoy ng paligid ay halo ng basang lupa, luma at bulok na kahoy at ang usok mula sa uling. Naririnig ko ang tunog ng mga patak ng ulan na bumabagsak sa isang plastik na balde sa sulok ng silid, isang ritmo na nagpapakita ng hirap ng buhay sa lugar na ito. Ngunit sa loob ng maliit na espasyong ito, may init na hindi kayang bayaran ng bilyon-bilyong piso sa bangko. Sino ka? Nasaan ako? Pabulong kong tanong, ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo at tila may nakabara. Ako po si Elena. Nakita po kayo ni Kuya Mateo sa kalsada, sugatan at walang malay. Dinala po kayo rito dahil sabi niya ay mas ligtas kayo sa piling namin kaysa sa ospital. Sagot niya habang iniabot ang isang baso ng tubig. Heto po, uminom muna kayo. Pagkatapos ay kumain kayo ng mainit na lugaw. Pasensya na po, Lolo. Yan lang po ang nakayanan ko ngayong gabi. Tiningnan ko ang mangkok ng lugaw. Maputi, payak, at may kaunting luya. Walang mamahaling sangkap, walang dekorasyon. Ngunit habang tinitingnan ko ang kamay ni Elena na nanginginig ng kaunti habang iniaabot ang pagkain, biglang bumuhos ang mga luhang matagal ko nang pinipigil. Ang aking anak, na binigyan ko ng lahat ng karangyaan sa mundo, ay tinangkang kitilin ng aking buhay. Ngunit ang dalagang ito, na wala ring katiyakan ng bukas, ay handang ibahagi ang huling piraso ng kanyang pagkain sa isang estranghero. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Ang tanging naisambit ko sa gitna ng aking paghikbi. Ngumiti si Elena, isang ngiting nagbigay ng liwanag sa madilim na silid. Sabi po ng lola ko, ang tunay na kayamanan ay wala sa bulsa, kundi nasa puso. Hindi ko po kailangang malaman kung sino kayo para tulungan kayo. Sapat na po na tao kayo at nangangailangan. Ang bawat subo ko ng lugaw ay tila isang gamot sa aking sugatang kaluluwa. Sa bawat pagnguya, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas, hindi lamang ng aking katawan, kundi pati na rin ng aking determinasyon. Habang kumakain ako, nagsimulang humuni si Elena ng isang lumang kanta sa Tagalog, isang himig na madalas kantahin ng aking asawang si Sofia noong kami ay nagsisimula pa lamang sa aming maliit na negosyo. Ang kanta ay tungkol sa pag-asang hindi namamatay kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Nabalik lamang ang aking diwa nang bumukas ang pintong yari sa plywood at pumasok si Mateo, basang-basa ng ulan at ang mukha ay seryoso. Tiningnan niya si Elena at tumango, bago lumapit sa akin ng may mabigat na hakbang. Don Emilio, mabuti at nagkamalay na kayo. May balita ako mula sa tauhan nating naiwan sa mansyon. Bulong ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng tensyon. Si Alejandro at Isabela,
Hindi sila tumitigil. Akala nila ay naitapon na nila kayo ng tuluyan, pero nag-uumpisa na silang maglinis ng mga ebidensya ng kanilang mga nakaraang kasalanan. Huminga ng malalim si Mateo at inilabas ang isang lumang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Tungkol kay Don Rafael, nahanap na namin ang mekaniko na huling humawak sa sasakyan niya. 30 taon na ang nakalilipas. At ang sinabi niya, Don Emilio, ay magpapatayo ng balahibo niyo. Hindi aksidente ang nangyari. May pumutol sa preno ng sasakyan at may nakita siyang isang teenager na umaaligid sa garahe bago umalis si Don Rafael. Tumingin si Mateo sa aking mga mata at doon ko nabasa ang katotohanang matagal ko nang kinatatakutan. Don Emilio, ang teenager na yon. Ayon sa deskripsyon ng saksi, walang duda. Ang anak niyo, si Alejandro, ang huling taong lumapit sa sasakyang yon. Ang mangkok ng lugaw ay halos mabitawan ko habang ang aking buong mundo ay muling nayanig. Ang aking anak ay hindi lamang isang traidor sa kanyang ama. Siya ay isang mamatay tao. Isang halimaw ang pinalaki ko sa loob ng 3 dekada. Ang bawat lihim ay parang isang anino na pilit nating iniiwan. Ngunit sa huli, palagi itong sumasabay sa ating bawat hakbang hanggang sa mawala ang liwanag. Sa loob ng maliit na barong-barong ni Elena, ang bawat minutong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Habang pinagmamasdan ko ang aking mga kamay na puno ng peklat ng nakaraan, hindi ko maiwasang itanong kung gaano karami pang dumi ang kailangan kong hukayin mula sa pundasyon ng aking sariling pamilya. Don Emilio, dinala ko rito si Mang Isko. Siya ang dating mekaniko na madalas tawagan ni Don Rafael noon. Ang bulong ni Mateo, habang dahan-dahang pinapapasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na jacket at may hawak na lumang sombrero. Ang mga kamay ni Mang Isko ay magaspang, markado ng maraming taon ng paghawak sa mga makina. At ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng mga bagay na hindi na niya kayang kalimutan. Umupo si Mang Isko sa isang maliit na bangko. Ang kanyang tinig ay nanginginig habang nagsisimulang magsalita. Don Emilio, 30 taon ko itong itinago dahil sa takot. Noong gabing maaksidente si Don Rafael, ipinatawag niya ako dahil may narinig daw siyang kakaibang tunog sa preno ng kanyang sasakyan. Ngunit bago ko pa man masuri ng maayos, may nakita akong isang teenager na umaaligid sa garahe. May hawak siyang plais at mabilis na tumakbo nang makita ako. Huminto ang tibok ng aking puso nang ilarawan ni Mang Isko ang batang iyon. Ang tindig, ang paraan ng pagtakbo, at ang suot na varsity jacket na may tatak ng prestihiyosong paaralan sa San Aurelio. Walang duda, walang pagkakamali. Ang 18 taong gulang na si Alejandro ang tinutukoy niya. Ang aking anak, ang huling taong lumapit sa sasakyang naging kabaong ng aking matalik na kaibigan. Pinutol ang mga kable, Don Emilio. Pagpapatuloy ni Mang Isko, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Sadyang ginawa iyon para hindi na makahinto ang sasakyan sa matarik na bahagi ng kalsada. Noong mamatay si Don Rafael, bigla akong nakatanggap ng banta. Kung magsasalita raw ako, susunugin ang bahay ko, kasama ang pamilya ko. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob, dahil akala ko ay patay na rin kayo. Nabalot ng katahimikan ng silid, isang katahimikang mas masakit pa sa anumang hiyaw. Ang aking anak, ang batang pinag-aral ko, ang batang binihisan ko ng dangal, ay nagsimulang pumatay sa edad na 18 para lamang sa kapangyarihan. Habang dahan-dahang umaalis si Mang Isko, naramdaman ko ang isang matinding panghihina na tila ang aking kaluluwa ay unti-unti nang humihiwalay sa aking katawan. Kinabukasan, sa tulong ni Mateo, lihim kaming nagtungo sa malapit sa gate ng Casa Vergara Foods. Mula sa loob ng lumang sasakyan, pinanood ko ang paglabas ng mga manggagawang matagal ko nang kasama. Ang ilan sa kanila
ay umiiyak. Hawak ang kanilang mga gamit na nakabalot lamang sa plastik. Sinasabi ng balita na nagpapatupad si Alejandro ng malawakang tanggalan sa trabaho upang mapataas ang halaga ng kumpanya bago ito ibenta sa mga dayuhan. Nakita ko si Mang Berting, ang pinakamatandang supervisor sa planta, na nakaluhod sa harap ng gwardya at nagmamakaawa. Parang awa niyo na. Sabihin niyo kay Sir Alejandro na kailangan ko ang trabahong ito para sa gamot ng asawa ko. 30 taon akong naglingkod dito ng tapat. Ngunit ang tanging sagot ni Alejandro, na noon ay lumabas mula sa kanyang marangyang sasakyan, ay isang malamig na sulyap bago niya itaas ang salamin ng bintana. Napahigpit ang hawak ko sa upuan ng sasakyan, ang aking mga kuko ay tila balulubog sa luma nitong balat. Ang bawat luhang dumadaloy sa mukha ni Mang Berting ay parang isang patak ng asido sa aking konsensya. Ito ang kumpanyang itinayo namin para makatulong sa kapwa, ngunit ngayon ay naging isang impyerno sa ilalim ng kamay ng aking sariling dugo. Hindi na siya ang anak na nakilala ko, Mateo. Pabulong kong sabi. Ang aking tinig ay puno ng puot at pait. He is a monster that I created with my own blindness. Bago kami umalis, may inilabas si Mateo na isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay isang lumang suklay na may ilang hibla ng buhok. Nakuha ito ng isa nating tauhan na nananatili pa sa mansyon, Don Emilio. Ito ang suklay na ginamit ni Alejandro bago siya umalis kaninang umaga. Oras na para malaman natin ang buong katotohanan. Oras na para sagutin ang tanong na matagal mo nang iniiwasan. Tinitigan ko ang mga hibla ng buhok. Kung tama ang hinala ni Mateo, ang lahat ng ginawa ni Alejandro, ang pagpatay kay Rafael, ang pagtatraidor sa akin, ay maaaring may mas malalim at mas madilim na pinagmulan. Isang katotohanang maaaring hihigit pa sa sakit ng pagtulak sa akin sa hagdanan. Sino nga ba si Alejandro Vergara? At kaninong dugo ang tunay na nananalaytay sa kanyang mga ugat? Ang kasagutan ay nasa loob ng mga hiblang ito, at natatakot ako na kapag nalaman ko ang toto, wala nang matitira sa aking pagkatao, kundi abo. Hindi mo siya tunay na anak, Emilio. Ang dugong nananalaytay sa kanya ay galing sa lalaking pinakakinasusuklaman mo. Ang mga salitang yon ay tila isang sumpa na nagmula sa kailaliman ng lupa. Umalingaw-ngaw sa aking pandinig, habang hawak ko ang puting sobre na iniabot ni Mateo. Sa loob ng maliit na barong-barong ni Elena, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpapakulo ng tubig sa kalan, ang bawat letra sa papel na hawak ko ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa aking balat. Probability of paternity, 0.00%. Sa mga sandaling iyon, hawak ko ang isang maliit na kahoy na sandok na sinusubukan kong ayusin para kay Elena bilang pasasalamat. Napatigil ang aking mga kamay. Ang tuyong kahoy ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking mga daliri at tumama sa sahig na semento nang walang anumang tunog sa aking pandinig. Dahil ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. 30 taon. 3 dekada kong ibinigay ang aking buhay, ang aking pawis, at ang bawat butil ng aking pagmamahal sa isang batang akala ko ay bunga ng aming pagmamahalan ni Sofia. Binuo ko ang isang imperyo para sa kanya. Pinatawad ko ang kanyang mga pagkakamali dahil inisip kong dugo ko siya. Ngunit ang papel na ito, ang malupit na katotohanan ito, ay nagsasabing ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Don Emilio, ayon sa investigasyon ko, madalas palang makita si Sofia noon na nakikipagtagpo kay Vicente Salazar bago siya mamatay. Ang mahinang ulat ni Mateo, ang kanyang boses, ay puno ng simpatiya. Si Vicente Salazar, ang demonyong sumira sa aking mga unang negosyo. Ang lalaking walang ibang hangad, kundi ang makitang bumagsak ang Casa Vergara. Ang puot na nararamdaman ko kay Alejandro ngayon ay nagkaroon ng paliwanag. Ang kanyang kasakiman, ang kanyang kawalan ng puso,
At ang kanyang pagnanais na pumatay, hindi iyon galing sa akin. Iyon ay ang lason ni Vicente na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Tila bumalik ang aking gunita sa mga huling gabi bago pumanaw si Sofia. Naalala ko ang kanyang mga matang laging umiiwas, ang kanyang mga buntong hininga na puno ng guilt na inakala ko noon ay dahil lamang sa kanyang karamdaman. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang bawat yakap niya sa akin noon ay may kasamang lihim na tila isang kutsilyong unti-unting pumuputol sa aking pagkatao kahit wala na siya. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Elena. Bit-bit ang ilang pirasong tinapay na binili niya. Mula sa kanyang kakarampot na kita, nang makita niya ang aking anyo, nakatulala, nanginginig, at hawak ang papel, agad siyang lumapit at hinawakan ang aking malamig na kamay. Lolo Emilio, anong nangyari? Bakit po kayo namumutla? Ang pag-aalala sa kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong katotohanan. Tumingin ako sa kanya. Sa dalagang wala namang kaugnayan sa aking dugo, ngunit nag-aalaga sa akin nang higit pa sa ginawa ng anak ko. Dahan-dahan kong itinupi ang papel at kinuha ang posporo sa tabi ng kalan. Sa harap ni na Mateo at Elena, sinilaban ko ang dulo ng resulta ng DNA. Pinanood ko kung paano lamunin ng apoy ang bawat salita. Kung paano maging itim na abo ang 30 taon ng aking buhay. Wala na akong anak, Mateo. Ang aking tinig ay galing sa kailaliman ng aking lalamunan, matigas at walang emosyon. Ang huling hibla ng awa sa puso ko ay kasabay na naging abo ng papel na ito. Ngunit sa gitna ng aking paghihinagpis, hindi ko alam na sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang opisina ni Alejandro, ay may isang bagong panganib na nagbabanta. Hawak ni Isabela ang isang surveillance photo. Isang malabong larawan ko habang nakaupo sa labas ng barong-barong ni Elena. Sinasabi ko na nga ba, Alejandro, hindi basta-basta namamatay ang mga masasamang damo. Ang boses ni Isabela ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. Kailangang matapos na ang lahat ng ito ngayong gabi. Isang apoy lang ang kailangan para tuluyang mabura ang multo ng iyong ama at ang lahat ng nakakaalam ng sikreto natin. Habang ang abo ng aking nakaraan ay humahalo sa hangin, hindi ko namamalayan na ang mga liyab ng isang bagong impyerno ay papunta na sa aming direksyon. Gaano pa karaming buhay ang kailangang masunog bago matapos ang kasakiman ni na Alejandro? Sino ang tunay na biktima sa larong ito? Ang amang nagmahal sa maling tao o ang mga inosenteng tulad ni Elena na nadadamay sa isang digmaang hindi naman sa kanila? Ang gabi ay nagsisimula pa lamang maging mapula at ang amoy ng usok ay dahan-dahan nang lumalapit. Ang bawat piraso ng aking buhay ay tila itinatadhana na maging abo. Una ang aking dangal, sunod ay ang aking pamilya. At ngayon, maging ang huling kanlungang nagbigay sa akin ng kaunting init ay dahan-dahan nang nilalamon ng mapulang liyab. Ang amoy ng gas ay hindi amoy ng naglulutong hapunan, kundi isang masangsang na babala ng kamatayan na mabilis na kumakalat sa hangin. Sa loob ng barong-barong, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig ko ang mabilis na paglamon ng apoy sa tuyong dingding na plywood. Ang init ay hindi na nagmumula sa kalan. Ito ay isang nagngangalit na impyernong gumagapang mula sa labas. Itim na usok ang sumasakal sa bawat sulok ng silid. Elena! Elena, gising! Ang sigaw ko habang pilit kong ibinabangon ang aking nanghihinang katawan mula sa banig. Ang aking paningin ay nagsisimula nang lumabo dahil sa kapal ng usok na pumapasok sa aking mga baga. Nagising si Elena na may gulat sa kanyang mga mata, ngunit sa halip na tumakbo palabas, ang una niyang ginawa ay abutin ang aking kamay. Lolo Emilio! Halina kayo, kailangan nating lumabas.
Nasusunog ang buong hilera ng mga bahay. Habang palabas kami, ang langit ay naging kulay kahel at ang ingay ng mga taong nagsisigawan at nagtatakbuhan ay humahalo sa tunog ng mga yero at kahoy na gumuho ng may matinding lakas. Ang bawat hakbang namin ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang tumigil si Elena. Ang kwintas ni Lola. Lolo, sandali lang. Kailangan kong balikan ang kwintas. Bago ko pa siya mapigilan, muling pumasok si Elena sa loob ng nasusunog na bahay. Ang kanyang kawalan ng takot para sa isang simpleng alaala ay nagpabigat sa aking puso. Elena, huwag. Delikado na. Ang hiyaw ko, ngunit ang aking boses ay nilunod ng tunog ng isang malaking haligi na bumagsak sa bukana ng pinto. Ang apoy ay tila isang pader na humaharang sa pagitan naming dalawa. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na naramdaman ang sakit ng aking mga peklat o ang panghihina ng aking mga tuhod. Ang tanging nasa isip ko ay ang dalagang nagligtas sa akin nang wala akong matuluyan. Hindi ko hahayaang maging biktima siya ng kasamaan ni na Alejandro. Gamit ang isang basang kumot, binalot ko ang aking ulo at pumasok sa gitna ng naglalabyab na init. Nakita ko si Elena na nakaluhod sa sahig. Umiiyak habang pilit na inaabot ang isang maliit na kahon sa ilalim ng gumuhong aparador. Mabilis ko siyang hinila at binuhat ng buong lakas na natitira sa aking matandang katawan. Ang bawat hakbang palabas ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling hanggang sa maramdaman namin ang malamig na hangin sa labas at ang pagbuhos ng tubig mula sa mga bumbero. Nakalayo kami sa apoy, basang-basa at puno ng uling ang muka. Habang nakaupo kami sa gilid ng kalsada, pinapanood ang aming tinitirhan na maging tumpok ng itim na abo. Lumapit si Mateo sa amin. Ang kanyang muka ay puno ng galit habang tinitingnan ang isang itim na sasakyang mabilis na humaharurot palayo sa kanto. Don Emilio, nakita ko ang driver ni Isabela sa kabilang kalsada bago magsimula ang sunog. Ang bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Sinadya nila ito. Gusto nilang tapusin ang lahat ng bakas nyo kahit madamay ang buong komunidad na ito. Niyakap ko si Elena na nanginginig sa takot habang hawak ang maliit na kahon ng kanyang lola. Ang aking mga luha ay pumatak at humalos sa uling sa aking pisngi. Ang puot na nararamdaman ko kay Alejandro ay hindi na lamang dahil sa aking sarili. Ito ay dahil sa mga inosenteng taong handa niyang isakripisyo para sa kanyang ambisyon. Enough is enough, Mateo. Ang sabi ko, ang aking tinig ay kasing lamig ng bakal. Akala nila ay natupok na ako ng apoy na ito. Ngunit ang hindi nila alam, ang apoy na sinimulan nila ang siyang magluluto sa sarili nilang kapahamakan. Sa gitna ng mga abo at guho, tumayo ako ng tuwid. Ang dating Lolo Emilio, na mahina at nagtatago, ay tuluyan ng namatay sa sunog na yon. Ang muling nabuhay ay ang tunay na Don Emilio Vergara, isang haring handang bawiin ang kanyang trono at parusahan ang mga traidor. Ngunit habang naglalakad kami palayo, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Paano kung ang plano ni Isabela ay hindi lamang upang patayin ako? Paano kung may mas malalim pa silang alam? Tungkol kay Elena na hindi ko pa natutuklasan. Sino ba talaga si Elena sa buhay ng mga Vergara at Salazar? At bakit tila ang kanyang kapalaran ay laging nakadikit sa bawat trahedyang dumarating sa akin? Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit sa aking puso, ang liwanag ng katarungan ay nagsisimula ng magliyab ng mas matindi kaysa sa anumang sunog. Walang kwenta ang katapatan kung wala kang pera sa bulsa, Mateo. Kaya pumili ka, sasama ka sa mananalo o mamatay ka kasama ng isang bangkay na hindi pa naililibing. Ang boses na yon ni Alejandro na naririnig ko sa pamamagitan ng maliit na kagamitang nakakabit sa aking tenga ay tila isang malupit na hagupit sa aking pagkatao.
Nakaupo ako sa loob ng isang madilim at lumang van. Ilang metro lamang ang layo mula sa marangyang gusali ng Casa Vergara Foods. Habang pinagmamasdan ko ang bintana ng dati kong opisina sa itaas, ang bawat salitang binibitawan ng aking anak ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa huling bahagi ng aking puso na tumitibok pa para sa kanya. Sa loob ng opisina, maangas na nakaupo si Alejandro sa aking dating silya. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa lamesang yari sa mamahaling nara. Sa tapat niya, nakatayo si Mateo. Ang aking pinakamatalik na kaalyado na ngayon ay nagpapanggap na isang taksil. Ang bawat butil ng pawis sa noo ni Mateo ay tila mga saksi sa panganib na aming pinasok. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag para sa aming plano. Sir Alejandro, alam niyo namang wala akong ibang mapupuntahan ngayong wala na si Don Emilio. Ang sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay may halong pekeng takot at pagsusumamo. Ang lahat ng ebidensya na itinago ng matanda tungkol sa aksidente ni Don Rafael, hawak ko na po at handa ko itong ibigay sa inyo sa tamang halaga. Isang nakakangilong tawa ang rumesponde mula kay Alejandro. Kinuha niya ang isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang drawer at inihagis ito sa harap ni Mateo na tila nagahagis ng buto sa isang aso. I knew it. Kahit ang pinakamalapit na aso ni Papa ay marunong ding kumagat kapag nagutom. Iyan ang paunang bayad. Sabihin mo sa akin, nasaan ang matanda? Siguraduhin mong hindi na siya makakahinga pa pagkatapos ng gabing ito. Habang nakikinig ako mula sa loob ng van, unti-unting nanlamig ang aking mga kamay at bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko lubos maisip na ang taong itinuring kong pinakamalapit sa akin ay handang gumawa ng ganoong hakbang upang tuluyan akong mawala sa kanyang buhay. Mas lalong mabigat tanggapin na ang lahat ng ginagamit laban sa akin ay nagmula rin sa mga taon ng paghihirap at sakripisyong inilaan ko para mabuo ang aming pangalan at kinabukasan. Sa bawat salitang aking naririnig, pakiramdam ko'y unti-unting nadudurog ang natitira kong tiwala at pagmamahal bilang isang ama. Lumapit si Isabela kay Alejandro. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa balikat ng aking anak habang tinitingnan si Mateo ng may pagdududa. Wait, Alejandro. Don't be too excited. Paano natin masisiguro na totoo ang mga sinasabi ng taong ito? Mateo has been Emilio's shadow for decades. Hindi ba masyadong madali ang paglipat niya ng bakod? Tumingin si Isabela nang diretso sa mga mata ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang ahas na naghihintay ng maling pagkilos ng kanyang biktima. Ibigay mo sa amin ang telepono mo, Mateo. Gusto kong makita kung sino ang huling tinawagan mo bago ka pumasok sa silid na ito. Sa loob ng van, naramdaman ko ang pagtigil ng aking hininga. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa radyo. Ang aking mga kuko ay tila balulubog sa plastik na balat nito. Kung ibibigay ni Mateo ang kanyang telepono, makikita nila ang aming ugnayan, ang lahat ng aming pinaghirapan, ang pagliligtas kay Elena, ang paghahanap sa katotohanan, ay maglalaho sa isang iglap. Maingat na kinuha ni Mateo ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng isang libingan, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang marahang paghinga ni Alejandro. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap para sa akin. Heto po, Ma'am Isabela, wala po akong itinatago. Ang mahinang sagot ni Mateo habang iniaabot ang telepono. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa labas ng opisina, isang sadyang ginawang kaguluhan ng isa pa naming tauhan upang makuha ang atensyon ni na Alejandro. Nalingat si Alejandro at tumayo upang tingnan ang nangyayari sa labas. Ngunit si Isabela ay nanatiling nakapokus. Hindi niya kinuha ang telepono. Sa halip, mabilis niyang hinablot ang folder na nasa ilalim ng kilikili ni Mateo. Doon,
nakita niya ang isang lumang cassette tape, ang ebidensya ng pagtatapat ni Alejandro sa nakaraan. Ano ito, Mateo? Ang tanong ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng panganib. Hindi ba't sabi mo ay mga dokumento lang ang dala mo? Bakit may itinatago kang luma at kupas na tape? Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding panghihina. Ang bawat plano namin ay tila unti-unti nang guguho. Magagawa kaya ni Mateo na makalusot sa matalas na isipan ni Isabela? O ito na ang magiging huling gabi ng aming paglaban? Ang huling nakita ko bago ko mabitawan ang aking earphone ay ang anino ni Alejandro na pabalik na sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at hinala. Ang aming munting pag-asa ay tila isang kandilang dahan-dahang nauubos sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Sapat na nga ba ang katapatan ni Mateo upang harapin ang demonyong tulad ni na Alejandro at Isabela? O ang katarungang aming hinahanap ay mananatili na lamang na isang pangarap sa ilalim ng mga abo ng aming nakaraan? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala, isang paalala na ang galit ay isang apoy na kung hindi aalagaan ay uubos sa mismong nagmamay-ari nito. Nakabalik na si Mateo sa aming pansamantalang kanlungan matapos ang muntikang pagkakaungkat ng aming mga plano sa loob ng opisina ni Alejandro. Ligtas siya, ngunit ang tensyon sa pagitan naming lahat ay tila isang kalsadang puno ng mga bitak na anumang oras ay maaaring gumuho. Nakaligtas si Mateo sa matalas na paningin ni Isabela sa pamamagitan ng isang matalinong pagsisinungaling. Sinabi niyang, ang tape na yon ay naglalaman ng mga lihim na account ni Don Rafael na tanging siya lang ang nakakaalam kung paano bubuksan. Dahil sa kasakiman ni Alejandro, pinaniwalaan niya ang kwentong ito. Sa pag-aakalang may mas malaki pa siyang makukuha mula sa pagkamatay ng aking kaibigan. Ngunit sa likod ng tagumpay na yon, ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binitawan ng aking anak sa loob ng silid na yon. Don Emilio, kailangan niyo na pong magpahinga. Bukas ang huling araw bago ang pirmahan ng kontrata. Ang mahinahong sabi ni Elena habang inilalapag ang isang mainit na tasa ng tsaa sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malinaw at payapa sa kabila ng panganib na aming pinagdadaanan. Tiningnan ko si Elena, ang dalagang nawalan ng tahanan dahil sa kasamaan ng aking pamilya. Elena, bakit hindi ka napopoot? Sinunog nila ang lahat ng meron ka. Tinangka nilang patayin ako na naging bahagi na ng buhay mo. Bakit ang mga mata mo ay parang hindi man lang nabahira ng galit? Umupo si Elena sa tabi ko. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pinagsiklop sa kanyang kandungan. Lolo Emilio, ang galit po ay parang lason na iniinom natin habang umaasang ang kaaway ang mamatay. Kung papasukin ko po ang puot sa puso ko, wala na pong pagkakaiba ang kaluluwa ko sa kaluluwa ni Alejandro. Katarungan po ang hinahanap natin, hindi paghihiganti. Gusto ko pong makita silang magbayad sa ilalim ng batas, hindi dahil sa galit, kundi dahil iyon ang tama. Ang kanyang mga salita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabaga kong kalooban. Habang ako ay puno ng pagnanais na makitang gumapang sa dumi si Alejandro, si Elena ay nagtuturo sa akin ng isang landas na hindi ko naisip na posible pa para sa isang matandang tulad ko. Ang landas ng katarungang may kasamang kapayapaan. Sa gitna ng aming pag-uusap, kinuha ni Elena ang isang maliit na piraso ng tela mula sa kanyang bulsa. Isang puting kantay na may tew ng isang maliit na huwasen sa sulok nito. Heto po, Lolo. Regalo ko po sa inyo para sa inyong pagbabalik bukas. Ang huwasen po ay sumisimbolo ng kalinisan sa gitna ng putik. Kahit gaano po kadumi ang mundo sa paligid nyo, sana po ay manatiling malinis ang inyong puso. Hinawakan ko ang tela, naramdaman ko ang lambot nito at ang pagmamahal na nakatahi sa bawat hibla. Ito ang aking golden moment, ang sandaling na pagtanto ko na sa kabila ng lahat ng nawala sa akin,
Nakahanap ako ng isang hiyas sa katauhan ni Elena na hindi matutumbasan ng anumang stocks o kumpanya. Habang maingat kong itinutupi ang kantay, dahan-dahang lumapit si Mateo na may dalang laptop. Don Emilio, may kakaibang nangyayari sa merkado. May isang misteryosong tao na kanina pa bumibili ng lahat ng stocks na ibinebenta ng mga investors na natatakot kay Alejandro. Sa loob lang ng ilang oras, halos 10% na ng kumpanya ang hawak niya. Kumunot ang aking noo. Sino ang taong ito, Mateo? Tao ba ito ni Alejandro o ni Isabela? Umiling si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Hindi po. Ang account ay nakarehistro sa isang offshore company na ang pangalan ay Alas ng San Aurelio. At ang huling transaksyon nila ay direkta sa pangalan ng isang taong hindi natin inaasahan. Napatayo ako nang mabasa ang pangalang lumabas sa screen. Ang pangalang iyon ay nagpabalik sa akin sa isang nakaraang akala ko ay wala na. Kung totoo ang nakikita ko, hindi lang kami ang naghahanda para sa bukas. May isa pang anino mula sa nakaraan na nakahandang sumabog sa gitna ng pirmahan ng kontrata. Sino ang nasa likod ng Alas ng San Aurelio? At ano ang tunay niyang pakay sa Casa Vergara Foods? Ang gabi ng desisyon ay mabilis na lumalapit at sa bawat segundo, ang baha ng mga lihim ay tila nagbabantang lunurin kaming lahat. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay tila naging isang malaking bitag kung saan ang bawat anino ay tila may mga mata at ang bawat bulong ng hangin ay tila boses ng isang taong dapat ay matagal na ring nabaon sa limot. Sa loob ng kanyang silid, si Alejandro ay hindi mapakali. Ang kanyang pawis ay tila mga butil ng yelo na dumadaloy sa kanyang likuran habang ang bawat tunog ng orasan sa dingding ay tila isang martilyong tumitibok sa kanyang sentido. Sinabi ko na sa'yo, Isabela, nakita ko siya. Nakita ko ang anino ni Papa sa dulo ng pasilyo. Ang boses ni Alejandro ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na inuubos ang baso ng whiskey na hawak niya. Lumapit si Isabela, ang kanyang muka ay nananatiling kasing lamig ng estatwa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na hinahon. Alejandro dear, please calm down. Pagod ka lang dahil sa preparasyon para sa pirmahan bukas. Patay na ang matanda. Nasunog na siya sa estero kasama ng lahat ng mga basura doon. You are just seeing things because of the stress. Pero ang kanyang lumang baston, Isabela, nakita ko yun sa tapat ng pinto ko kanina. Ang giit ni Alejandro. At ang amoy ng kanyang paboritong tabako. Nararamdaman ko yon sa loob ng opisina ko. Hindi alam ni Alejandro na sa labas ng mansyon, sa loob ng isang itim na van, ay pinapanood ko ang bawat galaw niya sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera na nailagay ni Mateo. Ang makita ang aking anak na namumutla sa takot ay hindi nagbigay sa akin ng saya, kundi ng isang malalim na pait. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi takot ng isang nagmamahal, kundi takot ng isang kriminal na alam na papalapit na ang kanyang hatol. Tingnan mo siya, Mateo, pabulong kong sabi habang nakatitig sa monitor. Ang konsensya ay isang malupit na hukom. Hindi mo kailangang humawak ng armas para saktan ng isang taong may itinatagong kasalanan. Ang sarili niyang isipan ang unti-unting dumudurog sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa akin. May hawak siyang isang bagong dokumento na nakuha niya mula sa isang impormante sa bangko. Don Emilio, may nahanap po akong kakaiba sa mga records ni Isabela. Sa nakalipas na 2 linggo, may malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa account ng Casa Vergara patungo sa isang pribadong account sa Switzerland at ang account na yon ay nakapangalan lamang sa kanya, hindi kasama si Alejandro. Napatigil ako sa panonood. Ibig mong sabihin, Mateo, kahit ang sarili niyang kasabwat ay tinatraidor na rin si Alejandro? Mukhang ganoon na nga po, Don Emilio. Sagot ni Mateo. Isabela is preparing her own escape route.
Kapag nakuha na nila ang pera mula sa mga investors bukas, mukhang may balak siyang iwanan si Alejandro sa ere. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kasamaan ay wala talagang katapatan. Habang si Alejandro ay nalulunod sa takot sa multo ng kanyang ama, ang babaeng inaakala niyang kakampi ay dahan-dahan na ring humuhukay ng kanyang sariling libingan. Nabalik ang aking tingin sa monitor nang makita ko si Alejandro na lumapit sa aking malaking portrait na nakasabit sa library. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng paghihirap. Papa, patawarin mo ako. Hindi ko naman gustong humantong sa ganito. Ang pabulong niyang panalangin na tila ba hihingi ng awa sa isang piraso ng kanbas, ngunit sa isang iglap, biglang nagbago ang kanyang anyo. Tumayo siya at sinuntok ang portrait ng buong lakas. Pero kasalanan mo ito. Kasalanan mo kung bakit kailangan kong gawin ito. Hindi mo ako binigyan ng pagpipilian kundi ang maging masama. Ito ang aking golden moment. Ang sandaling nakita ko, ang kabuuan ng pagkatao ni Alejandro. Ang kanyang pagsisisi ay panandalian lamang at laging natatalo ng kanyang pride at galit. Doon ko napatunayan na wala na ngang pag-asa pang magbago ang anak na ito. Lumipas ang mga oras at ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang napalitan ng maputlang liwanag ng bukang liwayway. Ang araw na itinakda para sa huling pagtutuos ay dumating na. Ang hangin sa San Aurelio ay tila naging mas mabigat, punong-puno ng tensyon at hindi maipaliwanag na kaba. Sa harap ng isang marangyang hotel kung saan gaganapin ang grand signing ceremony, isang mahabang itim na limo ang dahan-dahang huminto. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magtakbuhan. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumabalot sa paligid. Inayos ni Alejandro ang kanyang mamahaling suit habang si Isabela ay nakakapit sa kanyang braso na may matamis na ngiti, handang harapin ang mundo bilang mga bagong hari at reyna ng Casa Vergara. Ngunit sa gitna ng karamihan, isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng Amerikana at sombrero ang dahan-dahang bumaba mula sa isang lumang sasakyan sa kabilang panig ng kalsada. Hawak ko ang kantay na ibinigay ni Elena at sa aking bulsa ay naroon ang mga dokumentong magpapabagsak sa lahat ng kanilang pangarap. Sino ang unang luluha sa gitna ng pagdiriwang na ito? At ano ang gagawin ni Alejandro kapag nalaman niyang ang taong binubugbog ng kanyang konsensya ay hindi lamang isang anino, kundi isang buhay na katotohanang nakatayo na sa kanyang harapan? Ang pintuan ng hotel ay bumukas at ang musika ng tagumpay ay nagsimulang tumugtog. Ngunit para sa akin, ito na ang simula ng kanilang huling marcha patungo sa katarungan. Ladies and gentlemen, today we bury the past and embrace the future without the shadows of old, weak traditions. Ang Casa Vergara ay hindi na pag-aari ng isang matandang wala nang alam sa takbo ng mundo. It is now mine. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng marangyang hotel, puno ng kapalaluan at kawalan ng galang. Sa gitna ng entablado, nakatayo siya ng may matikas na tindig, hawak ang gintong pluma na itatinta sana sa kontratang magbebenta sa kumpanya. Sa tabi niya, si Isabela ay nakangiti ng abot langit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kislap ng mga hiyas na suot niya. Mga hiyas na binili gamit ang perang ninakaw sa pawis ng mga manggagawa. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng pluma sa papel, ang lahat ng ilaw sa loob ng bulwagan ay sabay-sabay na namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid, na agad sinundan ng mga bulungan ng pagtataka at kaba mula sa mga panauhin at mga mamamahayag. Sa gitna ng kadiliman, ang malaking screen sa likuran ni Alejandro ay biglang nabuhay. Ngunit hindi ang logo ng kumpanya ang lumitaw doon. Isang malabo at magaspang na video ang nagsimulang tumugtog. Nakita ng lahat ang isang matandang lalaking nakaluhod sa putikan, habang isang mas batang lalaki ang nananakit
at nagtatapon ng pagkain sa harap nito. At ang pinakakasuklam-suklam sa lahat, ang malinaw na kuha ng sandaling itinulak ni Alejandro ang sariling ama sa itaas ng hagdanan. "What is this? Patayin niyo yan! Security? Patayin niyo ang screen!" Ang hiyaw ni Alejandro, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot at pagkapahiya. Ngunit walang sumunod sa kanya. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay nagsimulang kumislap ng sunod-sunod, tila mga putok ng baril na tumatama sa kanyang dangal. Dahan-dahan, ang mga dambuhalang pintuan sa dulo ng ballroom ay bumukas nang may marahang kalabog. Mula sa maliwanag na pasilyo, isang anino ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa pulang alpombra ay may dalang awtoridad na tila nagpapayanig sa pundasyon ng gusali. Hindi ito ang pulubing nakita nila sa screen. Ang lalaking naglalakad patungo sa entablado ay nakasuot ng isang pasadyang itim na Amerikana. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay bakas ng kapangyarihang tanging ang panahon at karanasan lamang ang makakapagbigay. Sa kanyang kaliwang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang puting kantay na may teo na hosen, isang paalaala ng kabutihang natanggap niya sa gitna ng dumi. Ang akala niyo ba ay ganoon kadaling ilibing ang katotohanan? Ang boses ni Don Emilio ay malalim at kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpatahimik sa buong silid. Napabitaw si Alejandro sa kanyang pluma. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manghina habang pinapanood ang kanyang amang akala niya ay abo na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan na tila isang buhay na bangungot. "Papa, buhay ka?" Ang tanging naisambit niya, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel na nasa harap niya. Lumapit si Emilio nang mas malapit, hanggang sa magkatitigan silang mag-ama sa ilalim ng muling bumukas na mga ilaw. Tumingin si Emilio kay Isabela na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ni Alejandro at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa lalaking itinuring niyang anak sa loob ng 3 dekada. "Buhay ako, Alejandro. At dumating ako rito hindi para bawiin ang kumpanya dahil sa totoo lang, hindi naman ito nawala sa akin kailanman," sabi ni Emilio habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang dibdib. "Dumating ako rito para ipakita sa mundo kung anong klaseng halimaw ang pinalaki ko at para sabihin sa iyo ang isang bagay na dapat ay matagal ko nang ginawa." Inilapag ni Emilio ang folder sa ibabaw ng kontrata. Ang bawat pahina nito ay naglalaman ng mga ebidensya ng korupsyon, ang mga lihim na bank account ni Isabela at ang pinakamasakit sa lahat, ang resulta ng DNA na nagpapatunay ng lahat ng pagtataksil sa nakaraan. "Huwag mo akong tawaging Papa, Alejandro, dahil walang kahit isang patak ng aking dugo ang nananalaytay sa iyong mga ugat." Ang boses ni Emilio ay tila isang malamig na hanging umihip sa buong ballroom. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga manonood. Ang mukha ni Alejandro ay dumaan sa iba't ibang emosyon, pagkagulat, pagtanggi, at sa huli, isang matinding galit na tila sasabog. "Anong sinasabi mo? Nagsisinungaling ka. Ginagawa mo lang ito para sirain ako." Ngunit bago pa man makasagot si Emilio, isang pangkat ng mga pulis na pinamumunuan ni Mateo ang pumasok sa ballroom mula sa lahat ng direksyon. Ang tunog ng mga posas na inihahanda ay nagbigay ng isang nakakatakot na ritmo sa gitna ng kaguluhan. "Alejandro Vergara, arestado ka sa kasong attempted murder, fraud, at sa muling pagbubukas ng kaso ng pagkamatay ni Don Rafael," ang deklara ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa entablado. Habang patuloy na kumikislap ang mga kamera at nakatuon ang atensyon ng lahat kay Alejandro, mababanaag sa kanyang mga mata ang matinding galit at desperasyon. Ngunit sa likod nito ay tila may mas malalim pang balak na hindi agad maunawaan ng mga tao sa paligid. Sa isang iglap, mabilis niyang dinampot ang matulis na gintong pluma
mula sa mesa at mahigpit itong hinawakan habang umatras kasama si Isabela. "Huwag kayong lalapit," sigaw niya, halatang nawawalan na ng kontrol sa emosyon. Mabilis namang kumilos ang mga gwardiya at awtoridad. Pilit pinapakalma ang sitwasyon upang walang sino mang masaktan. Nanginginig si Isabela habang sinusubukang kausapin si Alejandro ng mahinahon. Sa gitna ng tensyon, malinaw na ang galit at sakit na matagal nitong kinimkim ay tuluyan ng sumabog sa harap ng lahat. "Huwag kayong lalapit!" sigaw ni Alejandro habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ayoko nang may lumapit pa. Nabalot ng matinding tensyon ang buong ballroom. Walang sino man ang nangahas kumilos habang pilit siyang kinakausap ng mga tao sa paligid upang huminahon. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang halo ng galit, takot at desperasyong matagal niyang kinimkim. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Ang hustisyang matagal kong ipinaglaban ay tila nauuwi na naman sa isa pang trahedya. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkakamali, mahirap pa ring tanggapin na ang taong minsan kong itinuring na anak ay tuluyang nawawasak sa harap ko. Tahimik na lumapit si Isabela. Maingat at kalmado ang bawat hakbang. "Alejandro," mahina niyang sabi, "hindi pa huli ang lahat. Hindi mo kailangang saktan ang sarili mo o ang iba para matapos ito." Sa gitna ng marangyang ballroom, tila huminto ang oras habang hinihintay ng lahat kung pipiliin ba ni Alejandro ang galit o ang pagkakataong magsimulang muli. "Ibaba mo ang panulat na yan, Alejandro. Hindi mo na kailangang dagdagan pa ang dugong nasa iyong mga kamay." Ang tinig ni Don Emilio ay hindi nanginginig, bagkus ito ay puno ng isang pagod na awtoridad. Sa gitna ng marangyang ballroom, ang bawat mata ay nakatitig sa nakapanlulumong eksena. Si Alejandro, ang dating hari ng Casa Vergara, ay parang isang nasusukol na hayop na hawak ang matulis na gintong pluma sa leeg ni Isabela. Ang babaeng dati ay kasabwat niya sa bawat halakhak ng tagumpay, ay ngayon ay namumutla sa takot. Ang kanyang mamahaling hiyas ay tila naging mabigat na kadena sa kanyang leeg. "Huwag kang lalapit, Papa. O kung sino ka man." Ang iyaw ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng kabaliwan. "Sinira mo ang buhay ko. Binigyan mo ako ng lahat pero kinuha mo rin sa isang iglap. You made me a monster. And now you want to be the hero." Dahan-dahang itinaas ni Don Emilio ang kanyang kamay na naghuhudyat sa mga pulis at kay Mateo na manatili sa kinaroroonan. Pagkatapos, tumingin siya sa malaking speaker sa gilid ng entablado. Isang senyas ang ibinigay niya sa technician. Sa halip na musika, isang magaspang at lumang tunog ang pumuno sa buong silid. Ang tunog ng isang pagtatapat na matagal nang ibinaon sa limot. Ang tinig sa recording ay ang tinig ng isang mas batang Alejandro, puno ng puot at kawalan ng pagsisisi. "Hindi na makakahinto ang sasakyang yon, Isabela. Pinutol ko na ang lahat ng kable. Bukas, ang Casa Vergara ay magiging sa atin na, at si Rafael ay magiging isa na lamang alaala sa ilalim ng bangin." Ang bawat salitang umalingaw-ngaw sa ballroom ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Alejandro. Ang mga panauhin ay napasinghap sa matinding sindak. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Mula sa likod ni Mateo, lumabas ang isang matandang lalaki na nakayuko. Si Mang Isko, ang dating mekaniko. "Saksi ako, Don Emilio." Ang paos na tinig ni Mang Isko ay tila isang hatol mula sa langit. "Nakita ko ang batang ito sa garahe. Nakita ko ang pagtataksil niya sa kaibigan niyo. Patawarin niyo ako sa aking katahimikan sa loob ng 30 taon." Sa sandaling iyon, tila nawalan ng lakas ang mga bisig ni Alejandro. Ang kanyang pagkakahawak kay Isabela ay lumuwag at ang gintong pluma ay bumagsak sa alpombra nang walang anumang tunog. Tila sumusuko na rin sa bigat ng katotohanan. Mabilis na kumilos si Mateo at ang mga pulis. Sa loob ng ilang segundo,
Ang mga kamay ni Alejandro, na dati ay humahawak ng bilyon-bilyong halaga ng kontrata, ay nararamdaman na ang malamig at matigas na bakal ng posas. Alejandro Vergara, you are under arrest for the murder of Don Rafael and the attempted murder of Don Emilio. Ang deklara ni Mateo. Habang hinihila si Alejandro pababa ng entablado, nagkaroon ng kaguluhan sa kabilang bahagi ng bulwagan. Si Isabela, sa gitna ng takot, ay sinubukang tumakas bitbit ang kanyang mamahaling bag. Ngunit hinarang siya ng dalawa pang opisyal. Nang buksan ang kanyang bag, tumambad ang mga tumpok ng pera at mga brilyanteng kinuha niya sa lihim na vault ng kumpanya. Ngunit sa ilalim ng mga hiyas na yon, may isang bagay na mas mahalaga ang nakita. Isang lumang sobre na may sulat kamay ni Sofia. Lumapit si Don Emilio at kinuha ang sobre. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ng papel, ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang sulat ay isang pagtatapat ng kanyang asawa bago ito pumanaw. Ang katotohanang si Alejandro ay bunga ng isang gabing pagkakamali kay Vicente Salazar. Isang lihim na pilit niyang itinago para protektahan ang dangal ng pamilya. Tumingin si Don Emilio kay Alejandro na ngayon ay nakayuko. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mukha ay wala ng bakas ng dating kapangyarihan. Nilapitan siya ng matanda. Walang galit sa mga mata ni Emilio, tanging isang malalim at nakatutunaw na pait. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumapang sa kulubot na pisngi ng Don. Naisip mo ba ang sakit, Alejandro? Ang pabulong na tanong ni Emilio. Ang kanyang boses ay tila isang malungkot na ihip ng hangin. Hindi ang sakit ng pagbagsak sa hagdan, kundi ang sakit ng isang amang na lamang ang batang minahal niya ay isang anino lamang ng kanyang kaaway. Pinrotektahan kita. Pero ang pinrotektahan ko pala ay ang halimaw na uubos sa akin. Hindi sumagot si Alejandro. Sa halip, nang iangat niya ang kanyang mukha, isang nakapanlulumong halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa ng isang taong tuluyan ng nilamon ng dilim. Mamatay ka na rin, matanda. Kahit anong gawin mo, ang dugo ni Vicente ang nanalo. Sinira ko ang lahat ng mahal mo. Habang kinakaladkad palabas ng ballroom, ang mga hiyaw ni Alejandro ay tila isang sumpa na naiiwan sa hangin. Pinanood ni Don Emilio ang pag-alis ng kanyang anak hanggang sa mawala ito sa paningin ng karamihan. Ang marangyang bulwagan na kanina ay puno ng kislap, ay tila naging isang libingan ng mga pangarap. Dahan-dahang naupo si Don Emilio sa isa sa mga silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa sulat ni Sofia at sa kantay na ibinigay ni Elena. Ang Casa Vergara ay muling nasa kanyang mga kamay, ngunit ang halaga ng tagumpay na ito ay higit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Tapos na, Don Emilio, ang mahinahong sabi ni Mateo habang ipinapatong ang kamay sa balikat ng matanda. Nakamit na natin ang katarungan. Ngunit habang nakatingin si Emilio sa nagkalat na mga papel sa entablado, alam niyang ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Ang kumpanya ay guhuna at ang kanyang puso ay tila isang lunsod na dumaan sa isang malakas na bagyo. Sino ang tutulong sa kanya na muling itayo ang lahat mula sa abo? At ano ang gagawin niya sa natuklasang katotohanan tungkol sa tunay na pinagmulan ni Elena? Ang katahimikan sa loob ng aking opisina ay tila isang malalim na sugat. Hindi ito nakakabingi, kundi puno ng mga bulong ng pagsisisi at mga bakas ng isang digmaang katatapos lamang. Binuksan ko ang malalaking bintana upang papasukin ang hangin ng San Aurelio. Pilit na itinataboy ang amoy ng mamahaling tabako ni Alejandro na tila kumapit na sa mga kurtina at dingding. Sa aking mesa, hindi na ang gintong pluma ang nakapatong, kundi ang kupas na kantay na may tew na huasen. Ito ang aking angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng aking nakaraan. Don Emilio, narito na po ang mga listahan ng mga manggagawang tinanggal ni Alejandro. Hinihintay po nila kayo sa labas ng planta.
Ang mahinahong tinig ni Mateo ang bumasag sa aking pagmumuni-muni. Kasunod niya si Elena na may bitbit na mga lumang folder at isang nangiting tila nagbibigay ng liwanag sa madilim kong silid. Nang makarating kami sa harap ng planta ng Casa Vergara Foods, ang tumambad sa akin ay hindi ang mga galit na mukha, kundi ang mga matang puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Nakita ko si Mang Berting, ang supervisor, na nakita kong itinataboy ni Alejandro noon. Nakatayo siya sa gitna ng karamihan. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakayuko. Bit-bit ang bigat ng mga araw na wala siyang maipakain sa kanyang pamilya. Humakbang ako patungo sa kanila. Ang bawat yabag ko sa semento ng pabrika ay tila paghingi ng tawad sa bawat taon na naging bulag ako sa kasamaan ng aking pinalaking anak. Huminto ako sa harap ni Mang Berting at, sa halip na magsalita bilang kanilang amo, ay hinawakan ko ang kanyang magaspang na kamay. Patawarin niyo ako. Ang tanging lumabas sa aking bibig, ang aking tinig ay bahagyang nanginig dahil sa emosyon. Hinayaan kong bastusin ang inyong dangal sa loob ng sarili kong pamamahay. Ngunit ngayon, binubuksan ko muli ang mga pintong ito. Hindi bilang isang korporasyon, kundi bilang isang pamilya. Lahat kayo ay muling makakabalik sa trabaho at bawat sentimong nawala sa inyo ay ibabalik ko ng may interes. Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa paligid, na agad na palitan ng mga hikbi at bulong ng pasasalamat. Nakita ko ang pagtulo ng luha ni Mang Berting habang pilit siyang nagmamano sa akin. Salamat, Don Emilio. Salamat po dahil hindi niyo kami pinabayaan. Sa tabi ko, dahan-dahang lumapit si Elena at inabutan ng tubig ang mga matatanda. Ang kanyang presensya ay tila isang mahinahong simoy ng hangin na nagpapakalma sa lahat. Magtulungan po tayo na muling itayo ang Casa Vergara, ang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gagawa po tayo ng pagkaing may kaluluwa at pagmamahal, katulad ng sinimulan ni na Don Emilio at Don Rafael. Pagkatapos ng emosyonal na pagtitipon sa planta, nagtungo kami ni Mateo sa sementeryo ng San Aurelio. Sa harap ng puntod ni Don Rafael, inilapag ko ang isang puting rosas. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatama sa marmol na pangalan ng aking matalik na kaibigan. Rafael, kaibigan, nakamit na natin ang katarungan. Pabulong kong sabi habang hinahaplos ang malamig na bato. Nabulay ko na ang lahat ng dumi. Patawarin mo ako kung natagalan bago ko nalaman ang katotohanan. Pero pangako, ang Casa Vergara ay mananatiling buhay para sa mga taong pinaglingkuran natin. At ang lihim na iniwan mo, aalagaan ko ang bunga nito. Naramdaman ko ang paglapit ni Mateo. Don Emilio, kailangan niyo na pong malaman. Ang tungkol sa abogado ni Don Rafael, may mga dokumento siyang hawak na magpapatunay kung sino talaga ang tunay na tagapagmana ng kanyang mga naiwan. At mukhang ang tadhana ay may mas malalim pang plano para kay Elena. Napatingin ako kay Elena na noon ay abala sa pakikipag-usap sa mga anak ng mga manggagawa sa di kalayuan. Ang kanyang tawa ay tila isang himig na matagal ko nang hindi naririnig sa aking buhay. Isang hinala ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang hinalang nagbibigay sa akin ng panibagong dahilan upang mabuhay. Bumalik kami sa planta ng hapon na yon. Sa halip na isang formal na pagbubukas, nagpaayos ako ng isang simpleng fiesta sa gitna ng factory floor. May mahabang mesa na puno ng kakanin, pansit, at ang paborito ng lahat, ang puto bumbong. Ang tunog ng mga tawanan at ang amoy ng sariwang luto ay pumalit sa lamig ng mga makina. Habang pinagmamasdan ko ang saya sa paligid, lumapit si Elena sa akin at iniabot ang isang maliit na plato. Lolo, kain po kayo. Mukhang masarap po ang pagkakaluto ng mga nanay sa kusina. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay na ngiting nagmumula sa kailaliman ng aking puso. Salamat, Elena. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng Casa Vergara. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan,
Isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok sa planta at naghahanap sa akin. Ang kanyang muka ay seryoso at may bitbit siyang isang itim na briefcase. Alam kong ito na ang simula ng huling kabanata ng aking paghahanap. Sino nga ba talaga si Elena sa buhay ni Rafael at Emilio? At paano babaguhin ng darating na katotohanan ang kinabukasan ng kumpanyang kakabangon pa lamang mula sa abo? Ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot sa dilim. Don Emilio, ang babaeng nagligtas sa inyo sa gitna ng dumi at hirap ay hindi isang estranghero. Si Elena, siya ang nawawalang piraso ng buhay ni Don Rafael. Ang mga salitang yon mula kay Attorney Santos ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumangay sa lahat ng natitira kong pag-aalinlangan. Sa loob ng aking opisina, kung saan ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa mga lumang muebles, ang bawat dokumentong inilalapag ng abogado ay tila mga bituin na dahan-dahang bumubuo ng isang malinaw na mapa. Ang lihim na itinatago ni Rafael sa loob ng 3 dekada, ang kanyang anak, sa isang babaeng tapat niyang minahal ngunit hindi mapakasalan dahil sa banta ni Vicente Salazar noon, ay ang dalagang ngayon ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa labas ng aking pinto. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri habang hawak ko ang kopya ng birth certificate ni Elena. Ang kanyang tunay na apelyido. Valderrama, ang apelyido ng ina ni Rafael. Ang tadhana ay may napakalupit ngunit napakagandang paraan ng paghabi ng ating mga buhay. Ang anak na pinag-alayan ko ng lahat ay tinangka akong patayin, samantalang ang anak ng aking matalik na kaibigan ang siyang humila sa akin mula sa hukay. Don Emilio, ayon sa huling habilin ni Don Rafael, ang lahat ng kanyang shares sa Casa Vergara na nakapangalan sa isang trust fund ay abotomatikong mapupunta sa kanyang tunay na anak sa oras na mapatunayan ang pagkakakilanlan nito. Pagpapatuloy ni Attorney Santos, ang kanyang boses ay puno ng formalidad ngunit may halong galak. At dahil sa imbestigasyong ginawa ni Mateo, ang lahat ng ebidensya ay sapat na upang hirangin si Elena bilang opisyal na tagapagmana. Dahan-dahan kong itinabi ang mga papel at tumingin sa bintana. Nakita ko si Elena sa hardin, kausap ang ilang mga anak ng aming mga manggagawa. Ang kanyang tawa ay tila isang dalisay na himig na nagpapawi sa lahat ng pait ng aking nakaraan. Nilapitan ko siya. Bitbit ang bigat at gaan ng katotohanang aking nalaman. Elena, anak, ang tawag ko sa kanya. Lumingon siya ng may ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Mayroon akong kailangang sabihin sa iyo. Isang bagay na magbabago sa takbo ng iyong mundo. Nang maipaliwanag ko ang lahat, ang katahimikan ni Elena ay mas malakas pa sa anumang hiyaw. Ang mga luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa yamang kanyang matatanggap, kundi dahil sa pangalang Rafael, ang lalaking madalas ikwento ng kanyang lola bilang isang bayani na ngayon ay nalaman niyang sarili niya palang ama. Lolo Emilio, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Ang pabulong niyang sagot habang hawak ang aking kamay. Hindi ko po hinangad ang yaman. Ang tanging gusto ko lang ay ang makatulong. At iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat, Elena. Ang sabi ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Mula sa araw na ito, ang 50% ng Casa Vergara ay sayo na. At ang natitirang 50 ay ilalagay ko sa isang pundasyon para sa ating mga manggagawa. Sapat na ang panahon na ang kumpanyang ito ay pinatakbo ng kasakiman. Ngayon, ito ay patatakbuhin ng pagmamahal. Samantala, sa loob ng madilim at masikip na selda ng San Aurelio Provincial Jail, ang balitang ito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Alejandro. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang suot na orange na uniforme ay punong-puno ng dumi at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng dating kakisigan. Nang marinig niya mula sa isang gwardiya ang tungkol sa paghirang kay Elena bilang bagong may-ari ng kumpanya,
Isang malakas na hiyaw ng puot ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hinampas ni Alejandro ang mga bakal na rehas ng paulit-ulit. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng bilangguan. Hindi maari. Ang kumpanyang iyon ay para sa akin. Isang hamak na tagalinis lang ang babaeng iyon. Mamatay kayong lahat. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng kabaliwan. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang malamig na katahimikan ng semento at ang tawanan ng ibang mga bilanggo na tila nanggungutya sa kanyang pagbagsak. Ang kanyang imperyo ay tuluyan ng gumuho at sa bawat sandaling lumilipas, mas lalong lumalalim ang dilim sa kanyang paligid. Ngunit para sa akin, sa labas ng mga pader na yon, ang hangin ay mas masarap ng langhapin. Nabalik ang aking diwa nang maramdaman ko ang mahinahong haplos ni Elena sa aking balikat. Lolo, handa na po ang lahat para sa pulong bukas. Handa na po kaming magsimula. Tumingin ako sa kanya, sa bagong mukha ng Casa Vergara, at naramdaman ko ang isang kapayapaang matagal ko nang hindi nararanasan. Ngunit bago ko tuluyang isara ang kabanatang ito, alam kong may isang huling bagay pa akong dapat gawin. Kailangan kong harapin ang anino ng aking nakaraan sa huling pagkakataon. Sino ang makikita ko sa likod ng mga rehas na yon? Ang anak na minahal ko? O ang halimaw na pilit ko ng kinakalimutan? At ano ang magiging huling hatol ng aking puso sa mga taong sumira sa aking buhay? Ang bawat rehas na bakal sa pasilyong ito ay tila isang piping saksi sa libu-libong kwento ng pagkakamali. Ngunit para sa akin, ang bawat hakbang ko sa malamig na semento ay tila paglalakad patungo sa huling hantungan ng aking sariling mga pangarap. Ang amoy ng kalawang at luma na pintura ay humahalo sa bigat ng hangin, isang kapaligirang malayo sa bango ng bagong luto at masayang tawanan sa Casa Vergara. Narito ako upang harapin ang aninong matagal kong minahal. Nang makita ko si Alejandro sa kabilang panig ng makapal na salamin, naramdaman ko ang isang kurot sa aking puso. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa matinding habag. Ang lalaking dati ay tila isang prinsipe sa kanyang marangyang suit ay ngayon ay mukha ng isang taong nawala sa sariling kaisipan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng dugo at puot, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakalos ang mesa. Dumating ka para pagtawanan ako, matanda? Ang boses ni Alejandro ay paos at tila nanggagaling sa kilaliman ng isang madilim na kuweba. Dumating ka para ipakita na nanalo ka, na ang isang basurero at ang babaeng iyon ang may hawak ng lahat. Tinitigan ko siya ng matagal. Walang galit sa aking mga mata, tanging isang malalim at payapang katahimikan. Hindi ako naparito para magdiwang, Alejandro. Naparito ako para sabihin sa iyo na pinatatawad ko na ang aking sarili sa pagiging bulag. At pinatatawad ko na ang aking sarili sa pagmamahal sa isang imahe na kailanman ay hindi naging totoo. Isang mapait na halakhak ang kumawala kay Alejandro. Isang tunog na tila pagkiskis ng bakal sa bato na nagpapatayo ng balahibo. Patawad? I don't need your forgiveness. I want my life back. I want my money. Akin ang Casa Vergara. Ako ang anak mo. Hindi, Alejandro. Ang mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay nananatiling matatag sa gitna ng kanyang pagsisigaw. Ang anak ko ay namatay na sa araw na itinulak mo ako sa hagdanan. Ang nakikita ko ngayon ay ang bunga ng kasakiman ni Vicente Salazar. Ang iyong bilangguan ay hindi ang mga pader na ito, kundi ang iyong sariling puso na hindi marunong magmahal. Tumayo ako at dahan-dahang tumalikod. Narinig ko ang kanyang mga hiyaw, ang paghampas niya sa salamin, na tila gustong basagin ang mundo sa pagitan naming dalawa. Ngunit hindi na ako lumingon. Sa labas ng selda, lumapit ang isang gwardiya at sinabing nais akong makausap ni Isabela. Isang segundo lamang akong nag-isip bago ako umiling. Sabihin mo sa kanya, ang katahimikan ang tanging regalo na matatanggap niya mula sa akin. Ang bilin ko
sa gwardiya. Ang hindi pagpansin sa kanya ang pinakamabigat na parusa para sa isang babaeng naging ganid sa atensyon at yaman. Paglabas ko ng gusali ng bilangguan, ang sikat ng araw ng San Aurelio ay tila isang mainit na yakap. Doon ay naghihintay si Elena at Mateo sa tabi ng sasakyan. Nang makita ako ni Elena, agad siyang lumapit at inayos ang aking Amerikana ng may lambing. Ang kanyang mga mata, ang mga matang kasing linaw ng kay Rafael, ay nagbigay sa akin ng katiyakan na ang lahat ay nasa tamang lugar na. Lumipas ang ilang buwan at ang Casa Vergara Foods ay tuluyan ng binura sa kasaysayan upang palitan ng isang bagong pangalan, Casa ng Katarungan. Ang planta ay naging isang kooperatiba kung saan ang bawat manggagawa ay may bahagi at boses. Si Elena, sa kanyang kabila ng kabataan, ay nagpakita ng dunong at pusong higit pa sa sino mang negosyanteng nakilala ko. Sa huling hapon ng aking panunungkulan, bago ko tuluyang ibigay ang lahat ng tungkulin kay Elena, nagtungo ako sa balkonahe ng aming bagong opisina na nakaharap sa asul na dagat. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila paglilinis sa mga sugat ng aking nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Elena, bitbit ang isang tasa ng mainit na barako at tumabi sa akin. "Lolo Emilio, tapos na po ang lahat ng papeles." Ang pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay tila isang mahinahong awit sa gitna ng hapon. "Makakapagpahinga na po kayo ng maluwag. Kami na po ang bahala rito." Hinigop ko ang mainit na kape. Naramdaman ko ang pait at tamis na humahalo sa aking dila. "Elena anak, ang kumpanya ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dangal ng bawat taong nagpapawis dito. Pangako mo sa akin, hinding-hindi mo hahayaang lamunin ng dilim ang liwanag na sinimulan natin." "Pangako po, Lolo," ang sagot ni Elena habang hinahawakan ang aking kamay. "Dadalhin ko ang pangalan ni na Papa Rafael at yun ang may pagmamalaki." Naupo ako sa aking paboritong kursi na gawa sa way. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging payapa, malayo sa takot at pait ng mga nakaraang taon. Naramdaman ko ang marahang paghaplos ng hangin sa aking pisngi. Tila isang halik mula sa aking asawang si Sofia at sa aking kaibigang si Rafael na nagpapahiwatig na sa wakas ang lahat ay pinatawad na. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata habang ang tunog ng mga alon at ang mahinang tawanan ng mga manggagawa sa ibaba ay nagsisilbing oyaye sa aking pagpapahinga. Wala nang kailangang patunayan, wala nang kailangang bawiin. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, natagpuan ko ang tunay na imperyo, ang imperyo ng kapayapaan at ang katarungang nagmula sa tapat na puso. Ang huling hatol ay hindi nanggaling sa hukuman, kundi sa aking sariling kaluluwa na handa na ring magpaalam ng may ngiti. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga anino ng pagtataksil ay pinalis ng liwanag ng katarungan sa San Aurelio. Sa pampang ng dagat, kung saan ang mga alon ay tila bumubulong ng mga kwento ng pag-asa, ang dating mansyon ng mga Vergara ay naging isang tahanan na ngayon para sa mga ulilang bata at mga matatandang walang matuluyan, isang lugar na tinatawag na Bahay ni Rafael. Sa loob ng bagong planta ng Casa ng Katarungan, hindi na maririnig ang mga sigaw ng pagmamaliit. Ang bawat sulok ay puno ng amoy ng sariwang sangkap at ang masayang himig ng mga manggagawang nagtutulungan. Si Elena, na ngayon ay kinikilala bilang simbolo ng bagong henerasyon ng mga negosyante, ay naglalakad sa gitna ng pabrika ng may dignidad. Hindi siya nakasuot ng mamahaling alahas. Sapat na ang kanyang matamis na ngiti at ang tapat na pagturing sa bawat kawani bilang kapamilya. Ang pamanang iniwan ni Don Rafael at ang tiwalang ibinigay ni Don Emilio ay naging matatag na pundasyon ng isang imperyong hindi kayang gumuho dahil ito ay itinayo sa pag-ibig. Samantala,
Sa loob ng piitan, ang katahimikan ay naging isang malupit na kaaway para kay Alejandro. Ang dating makapangyarihang lalaki ay isa na ngayong anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng nilamon ng pagsisisi at kabaliwan na wala ng lunas. Si Isabela naman, sa kabila ng kanyang pagtatangka na tumakas, ay nabulok sa likod ng mga rehas kung saan ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang mga kasalanan. Ang hustisya ay hindi lamang dumating sa anyo ng batas, kundi sa anyo ng karma na dahan-dahang sumisingil sa bawat luhang pinatak nila. Napatawad ko na ba sila? Sa bawat paglubog ng araw na pinagmamasdan ko mula sa aking balkonahe, nararamdaman ko ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kanilang ginawa, kundi ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa kadena ng kanilang kasamaan. Nakahanap ako ng kapayapaan hindi sa paghihiganti, kundi sa pagkakita kay Elena na tinutupad ang mga pangarap na minsan naming binuo ni Rafael. Ang sugat sa aking puso ay naging peklat na lamang, isang paalaala na ang katatagan ay nagmumula sa pagtanggap sa katotohanan, gaano man ito kapait. Natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagmumula sa dugong nananalaytay sa ating mga ugat. Minsan, ang tunay na pamilya ay ang mga taong handang humawak sa iyong kamay sa gitna ng bagyo. Ang mga taong hindi ka tatalikuran kahit wala ka nang maibigay. At ang mga taong handang ibahagi ang kanilang huling piraso ng pagkain nang walang hinihintay na kapalit. Ang Casa Vergara ay nawala, ngunit ang Casa ng Katarungan ay mananatili bilang patunay na ang kabutihan ay laging mas malakas kaysa sa kasakiman. Habang hinihipa ng hangin ang aking puting buhok at nararamdaman ko ang init ng kape sa aking mga palad, alam kong handa na akong magpaalam. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa isang trahedya, kundi sa isang bagong simula para sa marami. Sa huling sulyap ko sa abot-tanaw, nakita ko ang isang bahagharing dahan-dahang nabubuo sa gitna ng mahinang ulan. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kayamanan ay naglalaho, ang kapangyarihan ay lumilipas, ngunit ang dangal at ang pagmamahal na itinanim natin sa puso ng iba ay mananatiling buhay habang buhay. Dito sa San Aurelio, ang dagat ay mananatiling saksi. Nasa huli, ang katotohanan ang palaging magpapalaya sa atin.